Alright, welcome dito sa ating day 4 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to know everyone if you guys can hear me loud and clear. Good evening, Art Pre. Ayan, good evening. Type yes in the chat, Miss Arlene. Yes, okay. Good. Alright, so wag na nating patagalin pa. We are just right on time, 7:30 p.m. as promised. Ang pag-aaralan natin tonight, it's all about the Facebook ad metrics, no? Um, so I'm gonna open my uh, ad account plus yung Facebook page natin. Uh, Kaninong page nga yung ginamit natin? Anong name ng page? Forgot. Sorry, sa dami ko nang iniisip. Sino ang pangalan ng page natin? Yes, yung sa inyo po, Property Basket. Alright, so let me just quickly. Ganun po talaga. Pagka marami kang hina-handle na mga bagay-bagay, makakalimutan mo. Property Basket. So let me just switch that to your Facebook page. Alright, so let me just quickly share my screen. Okay? And then let me know, guys, if you can see it. Okay? So, kung nakikita nyo na siya, in continuation doon sa ating napag-aralan kagabi, we're gonna, di ba, we set up the campaign, and then right now, pag-aaralan natin yung metrics, no? Guys, before ako pumunta sa metrics, mag-usap muna tayo, no? Again, kung ang hinahanap ninyong setup will help you guys get good numbers, or parang kung nag-enroll kayo dito para ituro ko sa inyo yung special sauce or secrets ng setup ng campaign, wala po dun yung solusyon. Wala po dun yung sagot sa hinahanap po ninyo. Even me, hindi ko kayang ituro sa inyo kung ano yung best interest or demographics targeting na nandun sa loob ng Ads Manager. You can only test and verify. That's the framework. Test and verify. Wala ka namang ibang gagawin na dun eh. Wala ka namang magagawa kundi i-test mo and i-verify. Coach, anong maganda? Image, video. You test and verify. Ano maganda? Advantage Plus o manual? You test and verify. Ano maganda? Facebook lang ba o Instagram? You test and verify. So, okay, nagkakaintindihan tayo doon. You test and verify. So, ngayon ituturo ko na sa inyo yung metrics. Okay? Alright, so pupunta tayo ng Meta Business Suite. Pupunta tayo ng inbox. Okay? And then let's see yung mga nag-message dito. Ito si Ao Okawa. Nakikita niyo tong naka-drop na letter 8 or naka-dapa na letter 8 or 8 ng Meta icon. Di ba makikita mo dito may add ID 1200578. Pareho din yan ng ID na yan, yung makikita mo dito. Same person, ito rin yung ID na yan. Okay? Now, whenever you launch a campaign, yung ID na yon represent an ad. Okay? Pag pumunta ka dito sa ad account mo, okay, discard ko muna to. Sa limbawa, ito, yung nilaunch natin kagabi. Okay? Although nakapatay siya. Pag pumunta ka ng ad level, tapos kinilik mo to, edit, pumunta ka dito sa 3 dots, meron kang makikita dito na string of numbers, 1202448750578 yung dulo. All you need to do is to copy this one and click mo yung close.
Tapos double click mo 'to, space dash paste, and then publish. Okay? So, itong numbers na 'to, ito rin 'yan, nandito rin 'yan, lahat nung magme-message sa page mo, represent these numbers. Okay, the thing is, wala naman tayong message na nakuha dito sa ad na 'to, kaya walang number na magre-represent. Okay? The reason why I want you guys to create this sa lahat ng ads niyo na nira-run, even this one, eh, 3 dots, copy mo 'yan, this one, then paste mo siya diyan, publish. So, basta pag pumunta ka ng ad level, no, yung mga ads mo na nandito, lagyan mo ng gano'n. Ayan o, kamukha nito. Yan, move up, best, ganyan. Lagyan mo ng gano'n. Ngayon, kasi, say for example, itong taong 'to, naging client mo, 'no, bumili ng property sa'yo, okey? Kailangan mong ma-attribute itong ad ID na 'to, doon sa ad na meron ka sa Ads Manager na tumatakbo, okey? Bakit? Kasi 'wag mong papatayin yung ad na nagbibigay sa'yo ng conversions. Ito yung karamihang problema ng, nagra-run ng ads na pinapatay nila just because nakita nila dito ad fatigue or nagle-learning limited. Masyado silang ano, yung conscious doon sa binibigay ng Meta na recommendation. Eto kamukha nito, may recommendation. Ay, papatayin ko na 'to kasi may recommendation. Ay, iko-combine ko na 'to kasi may recommendation. Without even verifying if these ads have results. Kung nag-convert ba siya into paying customers. And the only way you can attribute the sale is via ad ID. Itong ad ID na 'to, pareho 'yan doon sa mare-receive niyong, ad ID ng messages na pumapasok. Aida Medina, kanino siyang ano, ad ID. Kukunin mo 'tong ad ID na 'to tapos i-a-attribute mo dito kung saan sila nag-message. Most probably baka dito nag-message siya. Itong property ito, subukan natin. Kasi may ano, may results. Tingnan natin, this month. Ito maraming results, Tingnan natin baka diyan yung nag-ano. Copy. Tapos paste natin. Tapos tingnan natin yung ad ID nito. 120224 12022407777 10578. Punta ako dito sa ad level. Okay, tingnan natin. Halimbawa, assuming na ang dami ng ads na tumatakbo dito, para hindi ka mahirapan maghanap, kaya ang gagawin mo is pupunta ka dito sa search by name, i-paste mo siya dito, and then pupunta ka dito sa add IDs. Ayun siya, 'di ba? Na-isolate na siya ngayon. Ibig sabihin, ito na yung ito na yung maituturo mo na responsible doon sa conversions, doon sa yung ad na yung ad na nag-convert para doon sa taon 'to. Okay? Ngayon, pag nalaman mo na itong taon 'to nag-convert dito sa ad na 'to, you keep optimizing this ad moving forward. Ngayon, dahil nga nag-convert itong, taong 'to, itong, inquiry na 'to, ang gagawin mo dito, pupunta ka dito sa new customer, click mo 'tong box na 'to, today's date, order placed. Kung nagbayad, pupunta ka dito sa, order status. Halimbawa, nagpa-reserve, punta ka sa order status, punta ka sa paid, 'yan, updating orders, 'yun, nag-paid tuloy. Okay?
Tapos, nag-reserve siya ng 50,000 kunyari, pupunta ka dito, create order, tapos, ano ba, 50,000 nag-reserve, ay 500,000. 50,000 tapos, let's say, reservation. Ano yung na-reserve niya? Let's say, unit B, floor 15A, mga ganun. No? Create order, yan. Tapos, pwede mo pa siyang lagyan, i-X ko muna itong paid, Yan, natuloy na paid na yan. Pwede mo pang lagyan ng add label. Lagyan mo pa siya ng May, let's say May 2025 client. 'Di ba? Nag-convert siya ngayong buwan. So, May 2025 client. Pag nilagay mo yan dito, May 2025 client, makikita mo yan dito sa labels. Ayan o. Ayan, kamukha nito. For follow-up, important, intake, paid. Pag kinili ko tong paid, lalabas na si ano, yung kung sino man yung nilagyan mo ng label. Okay? Let's say, tingnan natin yung labels mo. Follow-up, meron ka ba? Ayan, no match yung ano, wala kasing wala kang nilagyan ng label. So, ganun ang gagawin mo para magkaroon si Meta ng data. Okay, the reason why, ito nakalagay dito, itong data sharing, kailangan pala ito naka-open or naka-tick. Okay, kamukha nito, share business activities to improve ads. I-click mo tong manage, ito turn on mo to. Dapat naka-turn on yan. Pagbalik mo dito, ay asan yan? So, pagbalik mo doon, and ayun siya, oh. Diba naka-check dapat yan. Bakit siya naka-check? Basahin natin sabay-sabay. Share business activities for customer name to improve ads. Ngayon, kung naka-uncheck yan, paano malalaman ni Meta na naging client mo yan? Diba? Kasi ganito lang yan eh. Naging customer mo to or naging client mo to, kayong dalawa yung nagkakaintindihan. Okay, nagbayad doon sa down payment, naging client mo, alam nyo na may transactions kayo. Paano si Meta? Dapat ituro mo kay Meta, ibulong mo kay Meta na Meta, naging client ko to. So ito, dapat naka-check to. Tapos yung lead stage, i-click mo din to, converted. Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo dito ay magiging anong tawag dito? Magiging smarter yung algorithm ni Meta to find more people similar dito sa taon to. Okay? Sooner or later, yung ads mo magiging puro halos quality na yung or qualified audience yung natatarget ng ads mo because binibigay mo kay Meta yung tamang data. Make sense? Okay? Kahit sa Instagram messaging kaya i-share yung Meta yung yes. Dahil pareho lang naman yun eh. Pag pumunta ka dito sa ano, Sir Ariel, ayan Messenger, all Messenger, Facebook Messenger lang yan. Pag pumunta ka ng Instagram, all Instagram messages. Wala siyang Instagram yata na page, kaya wala, zero to. Ngayon, kung may nag-message sa WhatsApp, pati WhatsApp, makikita mo yan dito. Wala naman nakakonect na WhatsApp. So, kaya yun, wala kang makikitang data. Pero pag nag-all messages ka, lahat ng messages including Facebook, Instagram, and WhatsApp. Okay? Meaning po ba si Meta maghahanap ng same na katulad ng quality nung nag-convert? Yes. Miss MJ. Yes, coach, whenever utilize yung mga activity at label markers. Umpisahan nyo na. Umpisahan mo na, Miss Arlene. Okay? Kasi, ganito lang yan. Meta is a data machine. Parang ganito lang yan. Si ChatGPT, hindi naman yan magkakaroon ng
tamang results ng prompt kung walang human intervention na nag-prompt. Tama ba yung analogy ko? Ulitin ko. Si ChatGPT, hindi siya gaganang mag-isa kung walang tao na nag-prompt doon kay ChatGPT. Kamukha nung ginawa natin kahapon. Hindi siya magpa-prompt mag-isa. Ngayon, katulad din si Meta. Hindi siya magiging matalino kung hindi mo siya matutulungan maging matalino. Make sense? Ganun lang yun eh. Ngayon, nagrereklamo ka, bakit puro basura yung pumapasok na inquiry sa'yo? Kasi yung tinuturo mo sa kanya, puro basura. Diba? Tinuturuan mo siyang mag-attract ng taong hindi naman akma dun sa binibigay mong sa ads mo. Kasi ganito lang naman yun eh. Yung algorithm ni Meta, napipredict niya yung mga activities ng tao na similar nung nag-engage dun sa page mo. Halimbawa, pinabayaan mo yung algorithm ni Meta na mag-engage na magkaroon ka ng mga engagement na puro basura. So ngayon, sa algorithm ni Meta or sa thinking ni Meta, kasi data machine nga siya, di ba? Okay. Ito pala yung mga audience na gustong na kailangan ni Miss Arlene. So bibigyan ko siya ng maraming ganito. Kasi, di ba? Bibigyan ko siya ng maraming ganito sa 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 mind ni Meta. I'm doing a good job because wala, tuloy-tuloy lang si Miss Arlene ng pag-ads eh. Di ba? So, bobombahin ko siya ng mas maraming ganung tao. Di ba? Ngayon, magrereklamo ka ngayon. Bakit puro ganun? Puro walang kwenta yung kausap ko. Kasi pinabayaan mo yung algorithm na puro walang kwenta yung kausap mo. Di ba? Paano mo malalaman na walang kwenta? Yun nga, tinuro ko na sa'yo. Di ba? Ano mo, i-attribute mo yung ad na yon. Aling ad ba dito yung nagbibigay sa akin ng puro basurang leads? Teka nga muna. Punta nga ako dito. 'Di ba? Ito si Roy Slaxy. Basura. Walang kwentang kausap. Tingnan ko yung ad ID niya. Nag-intake siya dito. Ayan, yung ad ID niya. Ngayon, pupunta ako ngayon dito sa Ads Manager. Ito yung ad na yun eh. Ito yung ad na yun yung nagbibigay sa akin ng maraming basura. Itong ad na to eh. Madali mo nang ituro kung sino may kasalanan. 'Di ba? Ngayon, madali mo rin ituro, maraming nagko-convert sa akin na. Ito si Maynardo Panganiban, bumili. Saang ad ba to bumili? Dito sa ad na to. Okay. So, ibig sabihin, dahil nakita ko na nagko-convert itong ad na to, gagawa ulit ako ng variation ng ad na to na similar. Okay? And by the way, guys, Miss Arlene, huwag ka masasaktan ha. Okay? Ire-real talk kita. Okay? Okay lang ba mag-real talk? Okay. Makinig kayo guys ha. Okay. So, masasaktan Miss Arlene, real talk to ha. Ito yung sinasabi kong generic ad. Okay? Tripping tayo. Move in ready. House for sale. Okay, what value it brings? Anong value na bigay sa akin? What makes you different from other advertisers? Move up and move into this home with the best views from the top. Tara, tripping tayo. So what? Would you think ikaw lang yung nakikitang ads ng competitor mo? Sabi ni Miss Hana, puro same lahat ganyan ads. Exactly. Do you think ikaw lang yung lumalabas sa newsfeed ng target audience mo, Miss Arlene? Napaka-special mo naman kay Meta kung ikaw lang yung lumalabas dun sa target audience mo. I'm pretty much sure maraming real estate agent ang nagra-run din ng ads. At kung pare-pareho na kayo, paano yun?
wala kang binigay na value. Never mong kinall out yung audience mo. OFW, BPO, engineer, doktor, wala. Tingnan mo yung ads mo. Super generic. Ayan o. Move in ready, house for sale. Sino kinakausap mo? Lahat? Lahat ng tao? Hindi ah. Seymour. Amiraya San Mateo Rizal. Okay. Diba? Wala kang kinakausap dito sa ads mo. Wala kang kinakausap sa ad mo. It's super generic and people will just scroll and and ang tawag dito, pag nag-scroll sila, okay, fine, dumaan ka. And mind you, ano yung tinuro ko sa inyo ng day 2? Basta't dumaan sa newsfeed nila as impression, what will happen? Sino Sino yung nakikinig ng day 2? Type in the chat. Pag dumaan sa newsfeed, what will happen? Bayad na. Diba? Binayaran mo eh. Nag-click or hindi, bayad yun. Nag-message sa'yo, hindi siya nag-message. O, patay ka, binayaran mo, dumaan sa newsfeed niya. Sayang budget. Am I making sense? Diba? Ako, real talk ko pa ulit, Miss Arlene. Kung ako magrara ng ads nung ad account mo, sabihin mo, coach, ikaw na nga magrun ng ads ko, hindi ko siya i-run yung ads mo. Bakit? With the same creatives na ibibigay mo sa akin, kahit kung gaano pa ako kagaling mag-run ng campaign, hindi ko siya mapapaano. Wala akong magagawang power, wala akong magic wand na lalabas para gumanda yung campaigns. Promise. Okay? So, ganun lang. Para real talk tayo. Okay? Start putting efforts sa inyong creatives. Start making videos. Provide value to your target audience. Ano yung mga value na yun? Binigay ko na sa inyo lahat. Yung prompt na pwede nyo gawin in creating video content. Make sense? Tatalunin ka ng competitors mo, I bet you. Tatalunin ka ng competitors mo if you are doing the same ad creatives, generic, and without any value at all. Okay? Same with, hindi lang kay Miss Arlene guys ha, sa lahat. Sa lahat nung nandito sa Zoom. Kung ano mang industry kayo, start creating good creatives now. AI, magkano lang subscription sa ChatGPT? 1,100 pesos ba? 1,110? Ang dami mong pwedeng gawing creatives sa ChatGPT. 'Di ba? Do you want to know, do you want to guys to see how ChatGPT works when creating an image? Type yes in the chat. Turo ko sa inyo. Okay. Gawa tayo ng image siya. Punta ako sa ChatGPT. ChatGPT is about magkano lang 1,100 something lang yung premium. Naka-premium na ako ngayon. I'm just gonna share my screen. I-flex ko lang yung premium ChatGPT ko. Okay. I want you to create an image for my Facebook ads using this dimensions 1080 by 1080. A man, let's say parachuting. Parachuting. Tama ba yun? Parachute. From the sky eating pizza. Tingnan natin kung mag-generate siya. Medyo matagal lang, pero nag-generate siya. Patantayin natin. Creating image may take a moment. Tingnan natin.
A man parachuting from the sky, eating pizza. Di ba? Ano natin, yung galing ni ChatGPT. Yan. So, parachute na siya ngayon. Tingnan natin kung kumakain nga siya ng pizza. Ngayon. Nagigets niyo ba, guys? Ha? Amazing ba? Ang dami nyo nang pwedeng gawin ngayon, sa panahon ngayon. Ayun oh, a man, parachuting from the sky, eating pizza. Oh. O di, invest kayo sa ChatGPT, 1,000 pesos, create an image that, uh, anong tawag dito, will give your, kumbaga parang, will let your audience stop, scroll stopping image, na may magpe-pay attention. Di ba, A the model, attention, interest, desire, action. Magpe-pay attention, yung attention mo na kunin mo. And then, there you go. Diba? Coach Clarence, ano po ba comment niya sa Meta AI compared sa ChatGPT para sa Facebook ads? Utilize both. Okay? Parehong maganda yan. Meta AI, ChatGPT, parehong maganda yan. Kung saan ka komportable, Sir Ferndale. Okay? Ganito lang yan eh. Kahit ano pang tool ang i-recommend ko sa'yo, kung hindi mo ni-utilize, baliwala yan. Okay? So, let's dive into to our lesson, which is medyo nalalayo na tayo. Doon tayo sa Facebook ad metrics. Di ba yun yung sabi ko ituturo ko sa inyo today? So, right now, pag messaging campaign kayo, wala naman kayo, ano nangyari dito? Sobrang dali ng Facebook ad metrics kung ano lang yung babasahin mong metrics. Okay, ganito lang siya. Okay, messaging campaign. Messaging metrics. Number 1 is number of messages. Number 2 is quality of messages. Number 3 is cost per message. Okay? Etong tatlo lang. Lagay ko dito sa chat. Yan. Okay, bakit tatlo lang? Ilan yung nag-message? Ito, usually ang ginagawa ko dito, performance, customize columns, tapos pupunta ako dito, messaging conversation started. Ito, messaging conversation started, tapos apply, idudulo ko yan, ayun o, 92 total. Pag dito ka kasi tumingin, pwede naman, tingnan natin kung 92 yan. 43 plus 39 plus 49. 131. Dahil may ano nga pala to. FB form yata tong isang to. Pero kung messages lang, 43 plus 49, 92. O tama. Tama siya, 92. Messaging conversation started. Kasi ito, meta lead form eh. Ayan, so 92. Okay, so kailangan mo malaman ilan yung nag-message. Number of messages, 92. Pero kung isasama mo tong lead na to, usama na natin. Plus 39, so that's 131. Yan. 131 yung nag-message. Quality of messages, out of 131 na nag-message sa'yo, ilan doon ang quality? Okay? Halimbawa, sa 131, meron ka nakausap na 10 na medyo matinong kausap naman, okay lang yon. Kasi hindi naman talaga lahat yan ng 131 na magme-message, bibili sa'yo. Okay? Yung iba dyan talagang panggulo lang. Okay, sa 131, 10 doon, halimbawa, matino naman kausap, okay lang yan. Kasi 1 to 2% lang naman ang conversion rate na kailangan mo dun eh. O, cost per message, magkano yung cost per message mo?
O di, magkano yung total ad spend mo? 7,808. 7,808. 7,808 divided by magkano? 131. 131. Ayan o, 59.60. Yan yung cost per message mo. Yun lang. Yun lang yung metrics mo pag sa messaging. Madali lang, very straightforward. Okay? Ngayon naman, kung may website or may landing page ka, yun ang medyo madugo ng konti. Okay? Kasi, i-arrange mo to ng ganito. So, custom column, customize column. And then, remove natin tong messaging, tanggalin natin to schedule, and conversion rate ranking, engagement, tanggalin natin muna yun. Tapos, attribution, tanggalin natin yan. Last significant edit, and actions, tanggalin muna natin yan. So, amount spent, nasa dulo, results, cost per result. Itong ad set na yun, pwede naman yung sa taas. Bid strategy, tanggalin na natin. Ito, budget muna pala, amount spent, ad set na yung sa taas. Yan. Budget, amount spent, results, cost per result, reach, impressions, link clicks. So, link clicks. Then, landing page views. Ito, landing page views. Ang susunod natin ay add to cart. Susunod natin ay initiate checkout or checkout initiated. Susunod natin ay frequency, nakalimutan ko pala. Frequency. Pupuntahan ko dito, yan, frequency, payment info. Yan, payment info, tapos purchases. Purchases, tapos purchase, return, and ad spend. Ano pa ba kulang ko? Kulang pa ba ako? Wait lang sagutin ko yung nasa chat mamaya-maya ng konti. So, results, reach, impressions, link page. CTR pala. Kulang ako ng CTR. Nakalimutan. CTR. Ito, may CTR all, may CTR link click-through rate. Ito yung lagi kong ginagamit, yung CTR link click-through rate. Itatabi natin yan sa link clicks. Kaya natin sa link clicks. Ayan. Nababakulang ko. Landing page views, add to cart. Yan. So, ang gagawin natin ngayon dito, kunyari, pumunta tayo ng Facebook Ads Library. Facebook. Kailangan. Ayan. So, share lang ako ng screen ulit. Tapos, halimbawa, Nike, no? Nike. Ayan, madalas kong ginagamit na reference. Kasi meron silang website eh. Philippines, all ads. Nike. Wala ba? Tamang Nike. Or all. Wala talaga. Totoo ba? Adidas. Ayan, meron silang ads. Ayan. So, di ba? Pag dumaan yung ads ni Adidas sa sa newsfeed mo, reach na yon, di ba? Ibig sabihin, nandito na siya. Reach. Na-reach ka ng ad. And kapag nakita yung ad mo ng more than once, magiging impression na rin yan. So, kaya makikita mo dito, impressions,
Ito yung unang binabayaran mo kay Meta. Out of 13,046 na reach ng ad mo, some of these people have seen your ads more than once. Kaya, naging 37,594 yung impressions mo. Okay, pag tinignan mo yung ad frequency mo, 2.88. Okay? So, yung 2.88 na yun, ibig sabihin nun, halos 3 beses na nilang nakikita yung ads mo. Kaya naging 37,000 eh. Tingnan mo to. Pag kinalculate mo yan, 13,000 times 3, ayun o, 39,000. Ayun o, konti na lang, magiging 39,000 na yung impressions mo. And ito yung unang binabayaran mo kay Meta, yung impressions. CPM pala, nakalimutan ko. Lagay yung CPM. So, dapat katabi ng impression siya. Ayan o, CPM. Tapos, itabi natin sa impressions. Ayan o. Ibig sabihin, kamukha nito, yung campaign na to, ang binabayaran mo dito, 433.50 cost per 1,000 impressions. Ito naman, 74, mas mura. By the way, you are paying very high dito sa campaign na to, sa CPM. Ito naman is 74.30, yan, medyo mababa ng konti. 74 lang. Kaya makikita mo yung impressions mo, madami din. Okay? And then this one is 607, yun, mataas-taas yung impressions na binabayaran mo dito. Okay, and pag tinotal mo yung tatlo na to, yung average impressions ng tatlong campaign, nasa 207.64 yung average cost per 1,000 impressions. Okay? So now, dahil nagkaroon ng impressions yung ads mo, if someone click this link, yung Shop Now button, magpa-fire na yung link clicks. Ito. 102, 346, 175. Ang total ng tatlong campaign is 623 yung link clicks. Yun. Yung the manner na kinilik ko yung Shop Now button or kung naglagay ka man dito ng link sa taas, link clicks ang tawag doon. Okay? Yung manner na nakita ko yung page na to, ang tawag naman doon is landing page views. Wala kang landing page views kasi hindi ka naman nag-optimize ng website or landing page. Kaya zero data yung nandito. Kasi messaging campaign yung inaano may niraran, di ba? Ngayon, dahil nakarating ako dito sa landing page, halimbawa, sinelect ko itong sapatos na to. Tapos, kunyari, size, halimbawa, size 11.5. Tapos, add to bag, no? Or add to cart. Para lang tong Shopee, Lazada. So, pag add to bag ko, no? Ito naman yon yung magpa-fire dito, add to cart na column. Okay? Tapos, pag kinilik ko yung view bag, yun naman papasok na dito yung checkouts initiated. Ito, checkout. Pag kinilik ko yung checkout, ibig sabihin nun, magpa-fire na yung checkouts initiated. Pag nilagay ko dito yung email info, yung payment info ko, halimbawa, naglagay ako ng email address dito, tapos yung delivery address, kinumpleto ko to, nagbayad ako ng PayPal o kaya ng Visa, whatever. Ang manner nung ginawa ko niyan, adds of payment info. Okay, pag nag-check out ako dito, next, and anong tawag dito? Dinerecho ko yung pag-check out, magpa-fire naman ngayon yung purchase. Okay? Kung ilan yung bumili. Ngayon, yung return on ad spend mo, magbe-base yun doon sa total purchases value, no? Meron yan ditong value kasi customize columns. Itong purchase mo kasi, pag tinype mo yung purchase, dapat may value yun. Kung nasa e-commerce ka, to value. Di ba? Dapat may value yan. Based kung magkano yung value na nandito, yun yung lalabas dito. Okay? Ngayon, yung ginawa ko kanina na dito, yung purchases, maaaring walang value yon kasi wala naman akong kinreate na order dito. Hindi ko siya pinush through. Pero yung manner nung pag ginawa kong paid to, 'di ba kanina? So, asan na ba 'yon? I believe ito 'yon. Nung ginawa kong paid, magre-reflect 'yon as purchase dito. Lalabas 'yun dito.
Kaya lang wala siyang value kasi hindi ko siya kinrate order at nilagyan ng value. Make sense? And then halimbawa, yun nga 50,000 yung reservation, i-divide mo yun sa ano, sa magkano yung total ad spend na lumabas dito, 7,808 divided by 7,808. Ayun, 6.40 ROAS yung maka-count niyang return on ad spend dun sa dulo. Pero hindi ka dun dapat mag-compute. Kaya bukas ituturo ko yung Facebook Ads Calculator. Kasi may manual compute niyo po yun. Okay, compute niyo na manually. Hindi, wag kayong magre-rely kung kayo ay service-based business, wag kayong magre-rely sa Ads Manager. Kung kayo ay nasa e-commerce business, eto pwede niyo tingnan kahit paano. Okay? So, ituturo ko sa inyo bukas how to compute it manually. Okay? So, I hope that makes sense. I'll be answering some questions para may naano ka dito. Balikan ko yung mga nalagpasan ko na questions. Meron ako question, paano po gagawin sa privacy policy? What do you mean ARC-free? Kung wala kang website, gamitin mo muna yung URL ng page mo, ARC-free. Okay, madali lang 'yon. Punta ka dito sa page mo. Saan na yan? Teka, stop sharing ko muna. Punta ka sa page mo. Yun muna yung ilagay mong link na privacy policy. Ito, punta ka ng page mo. Ayun halimbawa, ito yung page mo. Click mo lang to. Tapos kukunin mo yung URL sa taas. Ito. Kukunin mo yung URL. Yan diyan mo muna i-direct yung link. Kasi pag hininga ka ng privacy policy, kung wala ka namang website, ito muna yung gamitin mo. Pwede yun. Okay? Ano ba tawag nito? Next natin, sino pa? Paano paano po yun kapag gagawin ko sa client yung quality of messages po? Need ko po ba siya tanungin doon? Yes. Kung ikaw ay media buyer, MJ, you have to understand kung anong klaseng leads ba yung pumapasok sa client mo. 'Di ba? Kasi blanco ka naman nun kung media buyer ka tapos yung wala, nagro-run ka lang ng ads for the sake of running ads, pero hindi kayo nagkakaintindihan kung ano ba yung pumapasok. So you have to have a conversation with your clients. Kumusta ba ma'am? Kumusta ba yung pumapasok na leads? Matino bang kausap o ano lang, tambay lang sa kanto, 'di ba? So kailangan yung magkaroon ng dialogue na gano'n. And especially kung sila yung nagre-reply dun sa mga messages, and hindi mo na trabaho yung mag-reply dun sa messages unless otherwise SMM ka or social media manager or perhaps customer service representative ka, hindi mo na trabaho yon. 'Di ba? Yung media buyer ka eh. So ang trabaho mo lang is mag-send ng leads for your clients and yung client mo nang bahala dun mag-close ng sale. 'Di ba? Hindi mo na trabaho na i-close yung sale kasi binigyan mo na siya ng leads eh. Yun naman talaga trabaho ng media buyer. Unless otherwise na meron kang media buying agency, meron ka pang appointment setting agency, mga ganun, VA agency, na kayo rin ang nagko-close, yun, bahala kayo mag-usap. What would you say if the ideal percentage ng age ng quality of messages, 10%, 20%? Ang tawag dito, basta sa total number of messages mo na yon is maganda naman. Halimbawa, sabihin mo 20% nung total number of messages ay matino namang kausap at mukha namang may pambayad. Pag tingnan mo yung profile, mukha namang may pambayad. Go mo lang. Kasi talagang ganoon, Miss Arlene. Hindi naman lahat quality talaga. Kahit sino naman tanungin mo na nagra-run ng ads ngayon, marami din sila nakukuha ang bad leads.
Kahit ako, even me, may mga bad leads. Hindi na natin makokontrol yon. However, what we can do is we can minimize those bad leads by just creating or filtering those people na nagpumupunta sa funnel mo, 'di ba? Or dun sa page mo. Okay, dapat po ba coach balance yung number of reach and impressions? What if ang laki ng numbers ng impression? Ah, wag mo masyadong anuhin yung reach and impression, no? Miss Hana, wag mo masyadong dibdibin, wag ka masyadong mag-freak out kung mataas yung number of impressions. Ang lagi mong titingnan is magkano yung binabayaran mong cost per message kay Meta. And bukas pag-aaralan natin yun. Kailangan ma-identify mo what is your ideal cost so that whenever you run campaigns, alam mo kung magkano yung willing kang bayaran kay Meta. Okay? So, yung number of impressions na yan, vanity metrics lang yan. Ano lang yan? At least alam mo lang kung paano basahin yung data. Pero number one data na babasahin mo dito, how much are you paying for every message na pumapasok? And what is the amount you are paying to acquire a new customer? Yun lang. Cost per message, magkano yung kanina? 59.60. Okay, that's the amount you are paying for every lead that comes in to your ads, from your ads, I mean. If there's a conversion, how much are you paying for every customer that comes in or for every client na nako-close mo? Yun lang yung pinaka-ultimate na metrics na babasahin mo. Wala nang iba. Pag messaging campaign. Pero pag landing page or meron kang website, medyo madugo ng konti, marami kang babasahin na metrics lang. Mag-run ako ng ads Yun. Paano po messaging campaign po kami? Di po makakalculate yung ROAS. Makakalculate po, Miss Hana. Okay? Ano po signs po, coach, na hindi na dapat i-turn off na yung ads kapag ba-price na yung CPM? CPM stands for cost per melee. Or also, CPM stands for cost per message. Ngayon, ayun yung sinasabi ko, Miss Hana, na kailangan mong ma-identify how much are you willing to pay for every message na pumapasok. Yun yung ating topic tomorrow, which is using the Facebook Ads Calculator. Okay? Nakakadagdag ba sa cost yung pumapasok na bad leads? Yes. Binayaran mo yun dahil nagkaroon ka ng impressions. Regardless kung good ba yan or bad leads, dahil dumaan sa newsfeed ng target audience mo, bayad yun. Regardless kung bad or good yun. Diba? So, ganun po siya. Paano maiwasan yung bad leads? Filter them out by asking series of questions doon sa lead form na ginawa ninyo. Di ba gumawa tayo ng form nung day 3 kagabi? I-filter ninyo, taga saan ka? May pambayad ka ba? May pera ka ba? O kailan ka ba mag-i-invest? Yung mga tipong gano'n. So, i-filter out nyo yung leads niya para at least makilala nyo sila. Masa-separate po ba yung previous data pag nag-rerun kami ng ad? What do you mean, Sir Ariel? If you use the same ad account, nandoon yung data nun. Naka-store yung data nun sa ad account. Once you, pakiayos po yung type natin na Sir Ronaldo. Once you answered sa lead, cost na ba yun? Oo. Binayaran mo yun. Kasi dumaan yung impression, di ba? Nagkaroon ng impression. Bayad mo yun. And yung cost per lead, yung cost per message, magdedepende yun kung gaano kadami yung nag-message doon sa page mo. The more na maraming nag-message doon sa page mo, the more na bababa yung cost. The more na konti yung nagme-message sa page mo, the more na tataas yung cost. Di ba nung day 2 natin, yung in-explain ko sa inyo nung day 2, kapag hindi pinapansin yung ads ninyo na dumadaan sa target audience mo, binabaliwala yung ads ninyo, tataas yung cost mo. Okay? Yung 60 pesos mo na yan, Miss Arlene, baka maging 100 pesos yan pag
hindi pinapansin yung ads mo. Kasi nga, yes, nire-reward versus pinapenalize. Ganun lang naman siya kasimple intindihin. Sample, sir, 1 week ko ni-run yung ad, tapos nagre-run ako ng another week. Magkikita po ba yung ad data per week na run or as a whole lang po? As a whole lang yun. Kasi same ad account lang naman yung ginamit mo eh. Tapos same ad set pa. Di yung data no, na-store lang sa same ad set. Tsaka same ad account. Okay? So I hope that makes sense, guys. I'll see you tomorrow. Our lesson for tomorrow is Facebook Ads Calculator. You guys can watch the replays. Meron na kayong access dun sa dashboard niyo. You can just watch the replays. It's up to you if you still want to join the live training. I would appreciate if you join the live training. But if not, okay lang din naman, walang problema. Okay, maraming salamat guys. I'll see you tomorrow 7:30 p.m. and just wait for at least 30 minutes to render yung video and then I'll give you guys the replay. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.